lahat yan nandyan. Proud na multiply natin sa 5 araw. Oh, yun Liam, dami mo ng pera after a month. Alat. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Finally, nakabalik din tayo sa Divisoria, friends. Ang dami kasing ganaps nung holiday. Sobrang daming tao dito nakikita ko sa TikTok. Sabi ko, wala akong ganang makipagsiksikan. So, ngayon na wala na masyadong ganap, ay libre na po ang ating schedule at ganun din maluwag na nakikita niyo ating streets. And every time nagpupunta kami sa Divisoria ni Daddy Justin, lagi kaming kumakain dito kay Manong ng kanyang kikiam at saka chicken ball. Feeling ko naman malinis yung kanyang mga sausawan, kaya damihan na natin itong maanghang. So, ang ating first stop for today, pupunta tayo sa Ongpin, Frennies. Kasi may isang kainan doon, malapit ata sa video to, yung binibila namin ng kiampong rice. Sobrang sarap tong kiampong rice. Kaso mabilis maubos yun, mabilis ma-sold out. Tapos 55 pesos lang yung pasalubok to kay Liam. Ito yung in-order ko doon, yung kampong rice. Kiampong, o basta yun. O, tapos, ito kay Daddy Justin, lumpia na sariwa. Chachan! Favorite niya yan. Ito, favorite ko to. 55 pesos lang. Ang sarap-sarap nitong rice na to. Ang mahirap lang talaga minsan pag nasa Divisoria ka. Pag naabutan ka ng ulan, umulan na nung maglalakad kami. Sabi ko, tara, kain muna tayo. Kain tayo ng ng pansit tsaka xiaolongbao. After tumila nung ulan, ayan, sige na kami sa paglakad. At may dadaanan pala kaming tindahan ng mga t-shirts. May isang street doon, puro lahat sila nagtitinda ng t-shirts. Dito kami bumibili ng mga t-shirts ni Liam kasi nasa 65 pesos lang isa, 100 something lang ang isa. Tapos ang ganda ng quality. So ayan, kukuha tayo ng lahat ng colors kasi ang Liam ay may mga activities na color-coded. Andito na tayo, ladies and gentlemen, sa Gulayan. Alam nyo ba, pag sinabi nila na ang hirap talaga at ang mahal maging healthy, totoo yun. Kasi ang mahal-mahal po ng gulay. Kami po ay taga Malabon. Sa Malabon, kuluntoy na po yung mga gulay at saka pagka mahal-mahal. Kaya talagang dumadayo pa kami dito sa Divisoria kasi dito, mura po ang gulay. Kung napanood nyo yung previous vlog, na-share ko doon na parang ang budget ko every month for Divisoria na mga palengke items ay 5,000 pesos. So, alam nyo ba na yung halaga ng gulay na siguro, let's just say 1,000 to 1,500. Good for 2 weeks na sa amin yun. Alam nyo, kung may e-bike lang ako, talagang magpupunta ako dito ng naka-e-bike. Tapos sa e-bike ko na ididiretso lahat ng mga kailangan kong gulay. Kasi ang hirap pong magbuhat. As much as I want to buy sobrang sandamakmak na mga gulay, hindi ko mabili ng masyadong marami. Kasi nga, ang hirap magbuhat, mabigat. Gusto ko rin naman magdala ng trolley para hinihila ko na lang, diba? Tapos may sasakyan naman kami. Nagpa-park kami din sa may tutuban. Kaso kasi, friend, madidiriin ako. So, baka may madaanan ako may etchas. Tapos malagay ko sa loob ng sasakyan. Ayun, ang dami ko nang in-overthink. Andito na kami sa bahay. I know this. Di ba nabigay mo to sa akin nung na-order mo sa akin yung flag ko? What do you call that dish? Kiampong. Kiambong. Sarap. Pinila ko kanina, yung nakita nyo, pinicturan or binidyoan ni Daddy Justin. Sarap to. Kahit walang ulam. Tapos dinadagdagan ko na ng adobong mani. Ang sarap. Yung isang ganito, nasa 55 pesos na ito isa. Yung napakita sa inyo nung inayos ko yung mga gulay, friend. Pero lahat yan nandyan na sa ref. Ang kalat yan. Pero thank you Lord, puno ang ref natin ng mga gulay. Oo. Ang hirap-hirap nila linisin. Tapos yung mga remaining gulay na hindi ko nalinis kagabi, andito si Ate Ana. Annabelle! Wala, sorry. Yep, that's me. You wonder how I probably got here. Ano ba ginagawa niya ni Daddy? Nag-homeschool. Anong tinuturo ni Daddy na subject sa'yo? Math. Math. At saka subtraction and division. Kamusta naman ang mga math lessons ni Daddy? Good. Hindi ka naiiyak? Hindi. I was secretly filming you. Kasi baka wala ka sa mood nitong time na to. Daming pinasasagot sa'yo ni Daddy. So, after ng lesson ni Liam kay Daddy Justin, it's time na ihatid na siya sa... Yeah! Yes! So, kamusta naman ang iyong pagda-drums, Liam, as your music lessons? Gusto ko kasi merong tenor drum. Yung 4 na drums. Yung mega tenor drum, 50.
of the most common comments na minsan hindi ko naman hinihiling pero sinasabi ng mga tao ay, kawawa naman yung anak mo, wala siyang friends. Kasi nga, hino-homeschool namin siya, di ba? Hala, paano yun? Hindi siya nakakapag-socialize. Let's set the record straight. Homeschooling will not make your children socially awkward. In fact, when done intentionally, it allows them to build real, meaningful relationships at their own pace. And sa assessment ko kung ikukumpara ko nga sa sarili ko to si Liam mas madali siya makipagkaibigan, mas madali siya makakonect sa mga ibang bata kaysa ako. Ako mas introvert ako, ito mas extrovert tong batang to. At saka yung socialization, it doesn't only happen inside the classroom, no? It happens in real life. Every single day, kailangan mga marunong, nabulol na siya, kailangan marunong makipagsalamuha. Makisalamuha. So si Liam magaling siya makisalamuha sa mga kapwa-bata niya. Though medyo may konti lang siyang pigil pagdating sa mga adults. Kasi nga, Mami Chris nyo, mahilig ako manood ng true crime, no? So lagi ko sinasabi sa kanya, you have to be aware, you have to be smart, Not all adults are your friends. Pagdating sa pakikisalamuha sa mga adults, lagi ko sinasabi sa anak ko na you have to be respectful, you have to be courteous and polite, but you don't need to be friends with adults, okay? Tawagin yun ng OA, tawagin yun ng praning, pero okay na yun, at least alam ko protektado anak ko. Day 21 of mommy doing exercise. What is exercise? Exercise is a type of body form that you use to get fitter and stronger. Hindi ko rin naman talaga mababantayan to si Liam na 24/7. May mga times talaga na nahihiwalay siya sa akin. Minsan hiramin ng lola niya. Minsan punta sila sa ganito ng daddy niya. Ganyan, di ba? Pero lagi ko sinasabi sa kanya. Meron akong mahabang litanya dito sa bata na to eh. Pero kung isa-summarize natin, lagi ko sinasabi sa kanya na never be alone with any adult. Do not enter any rooms. Nandun lang kayo maglalaro. And the only safe person that you can trust ay yung adult na pinayagan ni mama mo na kasama ka. Oo, lagi ko inuulit-ulit kay Liam yon. Ako naman ang magpapamat kay Liam. Budgeting tayo ngayon ng kanyang daily allowance. Medyo na busy, kaya imomultiply natin sa 5 araw ang mga bagay-bagay. Meron siyang binder. O, ayan na, di ba? Meron tayong spend. Meron din tayo dito invest. Tapos save. Tapos meron tayong share and tithe. O, ayan. Ito po ay naka 1 week na tayo. By the end of the month, may gagawin tayong activity para kay Liam. But for now that we're on our second week, ladies and gentlemen, tayo po ay magsasagot ng equation niya. Pag nagbabudget kami, this is the only time na pwede siyang gumamit ng calculator. So, dito, Liam you can use the calculator. First, you have to answer all of these questions, and then you're going to... Ba't ba ako nag-English? O, yun. Pipili ka na ng tamang pera. The same as the amount that you will put here. Okay? Are you excited? Go. Aba, walang calculator yan And now for today, 20 times 5 is 100. Not 25. 20 plus 5 is 25. 100 na. Bakit importante mag-budget, Liam? Para sa change, para amount of change, ganun. Sabi mo. Ang bangs ni Liam, minsan kiniklip ko na. Hindi ko alam sa tatay nito, pahabain ba natin to, Liam? Ayaw, dapat short lang. Dapat kimpi ka na. Gusto ko short. Ganun o. Para boy ako. Yan, like that. Bakit may mga girls din na short hair May mga boys na long hair. I know. Hindi ko alam kung ano gagawin sa bangs mo. Pagupit ka na mamaya, patingin niya. Ayan. Yung mga pogi nung high school si mama, ginamit na nila. Shy! Okay, anyway, di pa ako nakakapagpalit, no? Nakapantulog pa rin ako makakaloko. Ako nakapalit na. O, ayan, tayo po ay, magsusubi na tayo ng ating mga, mga kailangan natin sa budgeting. Okay, so how much are we going to put dito sa spend envelope? You show it to them. Sige daw, Beng. Pakita mo sa kanila. Ano? Yun, 100. Magkano yan? 100 pesos, Liam. Tapos, 100. Can you get me a 20 pesos? A 20 peso coin. Palitan natin to. Ay, akala ko 5 yan. Okay. Balik mo yun dun. Ano?
Okay. Sa invest, how much are you going to put in? You show it to them. 50. Ta-da! With also, mali po to. My favorite fish. Mali po to. Sa save. 7. Ha? Magkano sa save? How much? Tingnan mo. Save. Same. Save. 50 din. 50 din. O, bigyan mo muna ako ng give me 5 pesos. Yarn. Okay na, lagyan natin dito. How about, thank you, sorry. Ay, shucks. Kung nadami mo yan. Dito pala. Nalito si mama. Asa na tayo? Save. Save, no? How about sa share? How much is your budget for share? 25? Wow! Can you give me a 50 This pesos? is the opposite one. Na ano? Yan, o ito. Kasi papalitan na natin para magaang siya. No, this is the one. Okay. Tapos sa Tithing mo, Liam, magkano? 25 din. 25 din, no? Give it to, show it to them. Show it to them. Ayan. Tapos, bigyan mo ako ng 50 bes. 50. Ayun. Meron kami isang ganito na 50 niya. Pakita mo sa kanila. So much money. Yan yung kanyang mga... At kasi merong malating na mali po to. Also, nanas ko ang Igo Bilis. Yun ba yun? Scientific name? Yeah! Galing nga! O yun, Liam, dami mo ng pera, oh. After a month, ito po ay ating ulit babudgeting kasi sisimulan na natin na singilin si Liam ng rent and utilities. At dahil dyan, makakapagluto ng Mami Chris ninyo, nakita nyo to, itong mga ugat ng wansoy. Favorite ko kasi ang wansoy. Meron akong natikman na parang Thai sinigang, parang ganun siya. Pero let's not call it sinigang. It's more like sour plum pork soup. Parang ganun siya. Tapos ito, didigdigin natin para mailagay ko dyan. Okay? Dapat talaga to may pandikdik ako. Kaso, wala akong pandikdik. So, pitpitin na lang natin to. Ganun. Ay, hindi. Dapat talaga didikdigin mo siya, friend. Nahanap ko. May dikdigan pala ako dyan. So, madidikdik natin to. Teka, punasan ko lang nga ang kalat eh. Mapapansin nyo, ang dami nating na tag dito. Stainless. Madali kasi siyang linisin tsaka hindi ko makapit yung amoy. Okay, tingnan natin kung madidikdik ko yan ha. Sama-sama na sila dyan. Ito, paano ba ito buksan? Okay, lagyan na lang natin siya ng paminta. Yung pamintang buo. Ano? Sa ilalim. Yan. Lagyan natin. Oh ha, tingnan ko kung magagawa ko siya ha. Medyo labor of love to, ha? Makikita nyo. Ayan sila. Okay lang na may texture siguro siya, no? Hindi ko na ma-achieve yung paste, eh. Okay na to. Okay. After much pushing, pulling, pumping, and grinding, eto na po. Diba? Mukha siyang dumi. Okay, Preni. O, yan. Lagyan na natin sila dyan lahat. Sarap! Diba? A little bit of salt. Actually, a lot of salt. O, ayan. Feeling ko yung the hardest part is over. Lamutakin lang natin to. Sama natin siya dun sa ating Nengli. Giniling. Sarap, oh. Frozen pa. Frozen pa itong part na to. Frozen. Dahil nga sour plum ang ating gagawin, kailangan natin ng sour plum na may mga lumulutang na asin. Sana asin yun. Sana talaga asin. So, ito po ay lalamutakin na lang natin. May seed kasi yan sa loob. Kailangan matanggal natin yung seed. Nahalo ko na, no? Dagdagan natin ito. Ganda naman ang itsura na, no? Oh, imagine niyo na lang na talagang masarap to, promise. Haluin natin. It doesn't look appetizing at the moment, but this is gonna taste so good later.
And yes, gagamit po tayo ng lumang mantika, yung ginamit ko sa pagperito ng hotdog nung isang araw. Oo, aminin mo, hindi lang ako ang ganito, ganyan ka din. O, di ba? Ay, teka, maiba ako. Balikan lang natin yung kinukwento ko kanina, no? At saka, siguro sa mga post ko sa IG story, kung mapapansin nyo, sobrang OA talaga, sobrang planning, sobrang protective ako sa anak ko. Hindi ko alam kung darating yung time na makukwento ko yung mga childhood traumas ko. O yung mga traumas ko in general, no? Sa mga isa sa mga vlogs. Pero, to sum up everything, ganito siya. The abuse I experienced when I was younger has deeply shaped the way I parent today. Ang dami kong scars from so much betrayal na it made me more aware of the world my child is growing up in. Oo. Kaya mapapansin nyo, di ba? Very intentional ako pagdating sa environment na I create for him. Because of what I went through, I am naturally very protective of Liam. Siguro out of fear na rin, ano? Pero sana out of love din and a strong desire to keep him safe, heard, and supported in ways na sana na-experience ko nung medyo bata-bata pa tayo. Pero the question is, can I shield my son from childhood trauma? Hindi. I don't think I can protect him from every pain or challenge. Pero alam ko na kaya kong gawin yung best ko to create a safe, loving environment para he feels heard, he feels protected, he feels supported. Tsaka I'm really establishing yung relationship na pwede siyang lumapit sa akin kahit ano pa yan. When he gets in trouble, if he feels na he's not safe, he's in danger, na ako yung una niyang lalapitan. Gusto ko yung ganun yung relasyon namin. At saka mga momshies, naku po, let's protect our children from tricky people. Yung mga stranger danger, don't talk to strangers. Nako girl, kadalasan yung mga demonyo. Yung mga demonyo na yan, mga kakilala pa, mga kamag-anak pa. Minsan ka na pag-uusapan namin ni Daddy Justin, nako kahit pa sabihin na childhood friend yan, kahit na sabihin na nako may pinagdaanan na kami niyan, na ganito-ganito ko siya, nako hindi natin alam kung anong kinukonsumo niyan behind the scenes. Hindi mo alam kung anong search history niyan, hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak niya. Let us teach our children to identify tricky people. Yung mga uutuin sila, yung mga sabihin sa kanila, secret mo to kay mami, kay daddy. Teach them to trust their instincts, to speak up when something feels wrong, and to know na pwede silang magsabi sa isang safe adult no matter what. And most of all, we let them know they will always be believed, they will always be supported. Kapag nagsabi yan, maniwala tayo. So, yun lang. Salamat sa panonood ng vlog na to.